RPA, Radyo Presyo, Alerto. Presyo'y bantay sa bawat pamilihan, balitang totoo sa sambayanan. Ekonomiya'y gabay tungo sa ginhawa. Radyo Presyo Alerto, kasama ng masa. Magandang araw, Pilipinas. Oras natin ngayon ay alas 7 ng umaga, Setyembre 26, 2025. Ako ang inyong pangunahing tagapagbalita, Eamon R. Manaig. Ako naman si Rainier Luna. Ito ang Radyo Presyo Alerto. Abiso sa piso, sigurado't gusto. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong araw. Presyo ng gulay tumaas ng 10% dahil sa sunod-sunod na bagyo. Price inflation, bumagsak ng 17% kumpara noong nakaraang taon. Mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, gatas at noodles, inaprubahan ng DTI na magtaas presyo. DA at DEP pinag-aaralan ang price freeze para protektahan ang consumer. Presyo ng langis muling tataas ngayong linggo ayon sa DOE. RPA, Radyo Presyo, Alerto. Walang kinikilingan, walang inuurungan. Presyo ng bilihin ating babantayan sa himpapawid boses ng kabataan. Balitang tapat, inyong maaasahan. Para sa detalye ng ating pangunahing balita, narito ang ulat ni JMU Femio. Bumilis ang inflation rate ng bansa sa 1.5% nitong Agosto, mas mataas kumpara sa 0.9% noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pangunahing dahilan ay biglang pagtaas ng presyo ng gulay na pumalo sa 10% dahil sa mga bagyong tumama sa iba't ibang rehiyon. Bukod dito, halos 9.5% rin ang inakyat ng presyo ng isda at seafood. Samantala, bumagal naman ang pagbaba ng presyo ng langis, dahilan upang nito ay maibsan ang taas ng presyo ng pagkain. Ako si JM Pemel, Radyo Presyo Alerto, abiso sa piso, sigurado't husto. RPA. Samantala, may magandang balita para sa mga consumer. Narito si Marian Astorga. Bumaksak ng 17% year-on-year ang rice inflation ayon sa PSA. Dahil dito, mas mababa ang presyo ng bigas ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, babala ng mga eksperto, posibleng bumagal ang pagbaba ng presyo sa mga susunod na buwan, lalo na't nananatiling banta ang epekto ng mga bagyo at baha sa sektor ng agrikultura. Samantala, inaprubahan din ng Department of Trade and Industry ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin tulad ng sardinas, karneng de lata, gatas, instant noodles, asin at sabon. Aabot mula sa 25 sentimos hanggang 1 at 50 sentimos ang dagdag kada produkto. Ako si Marian Astorga, nag-uulat para sa Radyo Presyo Alerto. RPA. Kaugnay pa rin ng issue, tiniyak ng Department of Agriculture at Department of Economy Planning ang development na handa silang magpatupad ng price freeze upang mapigilan ang pananamantala sa presyo ng gulay, isda at karne. Samantala, kinumpirma ng Department of Energy na tataas muli ang presyo ng langis ngayong linggo. Magdadagdag ng halos 2 piso hanggang 3 piso kada litro sa diesel, gasolina at kerosene ang mga malalaking kumpanya. RPA. Ngayon naman, tunghayan natin ang pakikipanayam ni Maria Angelica Vasquez. Jelay? Makakasama natin ngayon sa linya si Aling Ashley, tendera ng gulay sa Muñoz Market. Magandang araw po, Aling Ashley. Magandang araw din po. Kamusta naman po ang benta ninyo ngayong linggo sa kabila ng pagtaas ng presyo? Ay nako, hirap na hirap kami. Dati ang talong 15 pesos lang kada piraso. Ngayon umaabot na ng 30. Pati repolyo, halos doble ang presyo. Ang mga suki ko, tingi-tingi na lang bumili. Ano po ang sinasabi ng mga suki ninyo tungkol sa pagtaas ng presyo? Sabi nila, sobra raw ang bigat sa bulsa. Yung iba, kalahating kilo na lang ang binibili kaysa sa dati na 1 kilo. RPA. Salamat po, Aling Ashley. Iyan ang sitwasyon sa palengke. Mataas na presyo ng gulay na ramdam ng bawat mamimili. Ngayon naman, makakapanayam natin si Ezekiel, isang estudyante sa Quezon City.
Magandang araw, Ezekiel. Magandang araw po. Ezekiel, bilang isang estudyante, paano ka naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ng bigas at pagkain? Mabigat po talaga. Dati sapat na yung baon ko para makabili ng tanghalian sa kantin. Ngayon, bitin na. Kaya minsan nagbabaon na lang ako ng tanghalian. Kasi pamasahe pa lang, mahal na. Ibig sabihin, naapektuhan pati ang pag-aaral mo? Opo, kapag kulang ang pagkain, hirap din mag-focus sa klase. Sana po bumaba na ang presyo ng mga bilihin para mas maging magaan para sa mga estudyante tulad namin. Maraming salamat, Ezekiel. Isang malinaw na halimbawa na pati mga kabataan ay ramdam ang epekto ng inflation. RPA, Radyo Presyo, Alerto. Cookie, bili na. Presyong abot kaya. Mama, ayun yung bilihan ng kulay, oh. Ate, bakit ang huli parang ginto na? Ang mahal. Pasensya na, Suki. Tumaas na kasi ang bilihin. Apektado ng inflation. Naku, paano na ang pamilya ko? Lalo na ngayong panahon, kailangan ng mga bata ang masusustansyang pagkain. Presyong abot kaya? O presyong bababa pa kaya? RPA. Mga kababayan, inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi natin mapipigilan, pero kaya nating mag-adjust, mag-budget na maayos, iwasan ang impulsive buying, piliin ang produktong sulit at abot kaya. Inflation man o hindi, basta't matalino, kayang lampasan ng taas presyo. Upang mas maintindihan ang sitwasyon, kasama natin sa linya si Dr. Kisaldo Tadeja, isang ekonomista. Ibang araw, ang inflation ay normal na bahagi na ng ekonomiya. Pero nagiging problema lang siya kapag mabilis itong tumataas dahil na rin siguro sa bagyo. Kaya naapektuhan ng supply ng gulay at ng mga isda. Ganon din sa mga iba't ibang mga bilihin. Mabuti na lang ay bumababa ang presyo ng bigas, kaya medyo nagbabalanse ito. Pero kailangan pa rin siguro ng gobyerno na pantayan ang presyo at magpatupad na rin ng price freeze na kung saan mapapanatili ito kung kinakailangan. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga consumer? Unang-una, matutong mag-budget at maghanap ng alternatibong pagkain. Halimbawa na lang ng kung mahalang baboy, subukan nating bumili o kumain ng gulay o itlog. Kailangan ding suportahan ang pamahalaan, ang lokal na magsasaka upang maging stable ang supply natin. Maraming salamat po, Dr. Tadeja. RPA. Mga kababayan, tandaan, ang inflation ay hindi lamang numero sa ulat. Ito'y buhay at hapagkainan ng bawat Pilipino. Presyo'y nagbabago, buhay ay apektado. Pero sa radyo, palitay diretso ang totoo. Mula sa RPA, Radyo Presyo Alerto. RPA. Abiso sa piso, sigurado tusto. Kami ang inyong kaboses, Emil at Luna. Hanggang sa muli, magandang araw, Pilipinas. Presyo'y bantay sa bawat pamilihan. Balitang totoo sa sambayanan. Ekonomiya ay gabay tungo sa ginhawa. Radyo, Presyo Alerto, kasama ng masa. May iiwan pa kaya ang bansa?